Memphis Grizzlies, tapos na ang season dahil kay Morant. Wow, Paul George gumawa ng history. At kawawang Wiggins mas pipiliin pang ipamigay kumpara kay Kuminga. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, New Adidas Fashion, mabibili lamang sa halagang $1,299. Click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tfen.com for more high-quality shoes. Ang Memphis Grizzlies at NBA fans ay nakatanggap ng devastating news dahil ang star point guard na si Ja Morant ay mawawala sa natitirang 2023 to 24 NBA season dahil sa isang right shoulder injury na nakuha niya sa practice. Ang injury ay lumabas na isang tear sa kanyang kanang labrum at nangangailangan ito ng season-ending surgery. Ito ay nagmarka sa isang significant setback sa parehong manlalaro at ng Grizzlies. Isang fan ang nagsabi na hindi ito kapanipaniwala na tapos na ang season ni Morant. Meron namang iilan na pinagdasal nila ang kalusugan ni Ja. Isa ring fan ang nagsabi na ito ay masakit marinig. Ang incident ay nangyari during sa training session noong Sabado sa panahong si Morant ay nag-suffered sa subluxation sa kanyang kanang balikat. Ang ongoing soreness at instability ay lumabas sa MRI at nakumpirma ang underlying labral tear. Ang season-ending surgery ay nangangahulugan na si Morant ay magiging fully recovered sa panimula ng 2024 to 25 season. Si Morant ay kakabalik pa lang sa court noong buwang December matapos dumaan sa 25-game suspension para sa social media incident. Mula nang nakabalik ito, nakapaglaro siya muli sa crucial role at nag-a-average ng 25.1 points, 5.6 rebounds at 8.1 assists. Tinulungan niya ang Grizzlies na mag-improve ang record mula sa 6-19 patungo sa naipanalo ang 6-3 habang siya ay naglalaro sa lineup. Ang balita sa season injury ni Morant ay tiyak na ang Grizzlies ay mawawala na sa playoff contention sa kasalukuyang season. Ang team ay nakaharap sa pagsubok na wala itong si Morant sa maagang season at ang kanyang kawalan ay ang pagkakaroon sa kanila na mahihirapan silang gapangin ang standings. Ang development na ito ay magkakaroon ng impact sa tulad sa mga kupo ng Warriors at Lakers dahil ang Grizzlies ay isang hakbang din para mapanghawakan ng play-in tournament. Kasama si Morant na mawawala, ang Grizzlies ay marahil gagamitin ang natirang season para ma-develop ang kanilang mga young core at potensyal na ma-secure ang high-value draft pick. Habang nakaharap sila sa matinding pagsubok, ang setback na ito ay nagbigay ng oportunidad sa koponan para ma-regroup at ma-strategize ang hinaharap, pagpuntirya na makabalik ng solid sa susunod na season. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan? At speaking of injury, naging malala rin ang nakuha sa fellow star na si Tyrese Haliburton. Samantalang tunay na winasak ng LA Clippers ang Phoenix Suns sa araw na ito. Bukod rito, gumawa pa ng history itong si Paul George sa proseso. Sa laban na ito, si George ay nakapasok na sa top 100 sa NBA all-time scoring list matapos siyang nakapag-put up ng 25 points laban sa Phoenix Suns. Ang spot ay dating napanghawakan ni Grant Hill na may 17,137 points at ngayon nakuha na ni PG-13 na may 17,151 points. Ang susunod na dalawang spots sa 98th at 99th spots respectively na napabilang kay Chris Bosh na hawak ang 17,189, Chris Webber na may 17,182. Sa tamang pamamaraan, pwedeng malagpasan ni George ang dalawang ito sa susunod na dalawang laban. Bago pa man magtapos ang season, si George ay tiyak hahakbang patungo sa 90s or higit pa sa listahan. Ito ay isang tremendous pathway para kay Paul George, lalong-lalo na nadumaan ito sa isang nakakatakot na injury during sa Team USA. Sa kabila sa setback, si Paul George ay nahanap pa rin ang sarili sa daan sa parehong elite scorer at defender. Ang biggest thing para kay George ngayon ay ang maka-bounce back win laban sa Phoenix Suns matapos silang natalo ng LA Lakers noong Lunes at naipakita ngayon kung sino nga ba sila bilang isang koponan. Ang LA ay ngayon nakuha na ang 15-3 sa kanilang last 18 games at nananatiling isa sa best team sa NBA. Habang sa ibang balita naman mga kaibigan, ang Golden State Warriors ay inireport ang posibilidad na matrade si Andrew Wiggins
sa effort na ma-address ang kawalaang katiyakan nila sa on-court partnership kasama si Jonathan Kuminga. Ang NBA insider na si Mark Stein ay ibinahagi ang isang insight sa Uncut Podcast at dito'y sinabi na ang growing anticipation kabilang ang ibang koponan na ang Warriors ay bukas para makipag-parted ways kay Wiggins ngayon. Si Andrew Wiggins, sa particular, ay nakaharap sa mga kritisismo para sa kanyang underwhelming performance. Nakapag-average ito ngayon ng 11.9 points per game habang may shooting na 29.7% sa 3-point range sa loob ng 32 appearances sa season na ito. Ang Warriors, kasama ang pananaw na gustong mag-improve ang dynamic at performance, ay inireport na mas tumaas na ngayon ang kanilang kagustuhan matrade itong si Wiggins. Ang pagkabalisa sa pagitan ni Wiggins at Kuminga ay nanaitanong sa panahong laban nila kontra Denver Nuggets noong January 4. Sa kabila sa commendable performance ni Kuminga, umiskor ng 16 points sa kanyang 5 of 7 shooting sa field, nahanap niya pa rin ang sarili sa bench at nakapaglaro lamang ng 19 points at na-bench sa buong fourth quarter. Ito ay nagdala sa mga reports na si Kuminga ay nawalan na ng tiwala sa head coach na si Steve Kerr dahil sa natanggap nitong playing time. Bilang isang pagsubok na ma-address ang sitwasyon, si Kerr at Kuminga ay nagkaroon ng pag-uusap na kung saan nakita nila ang clarity at ang pag-unawa. Si Kuminga ay inexpress ang kanyang comfort kasama ang open conversation at sinabing anumang concerns ay pwedeng ma-address direkta sa coach. Gayunpaman, ang paghihirap ay nagpatuloy pa rin sa court dahil si Kuminga at Wiggins duo ay nakapag-produce sa hindi magandang resulta sa Warriors. Isa sa mga rason kung bakit dumating ang puntong ito kay Wiggins dahil ang player na ito ay hindi namumuhay sa expectation ng Warriors na magbabayad sa kanya ng $109 million contract extension. Sa panahong natanggap ni Wiggins ang contract extension, sinundan niya ito ng hindi malilimotang playoff run. Particularly, naipakita niya ang kanyang defensive prowess sa pamamagitan sa paglimita sa mga star players na sina Luka at Jason Tatum sa Western Conference Finals at NBA Finals respectively. Sa kabila sa ang Warriors ay handang gumastos ng malaki sa parehong Wiggins at Jordan Poole na siya namang nakatanggap ng $128 million extension. Ang parehong dalawa ay hindi ito nasuklian o mapantayan man lamang ang halagang nakuha. Si Jordan Poole ay nakaharap sa chemistry issues laban kay Draymond Green na nagdala naman sa kanya sa eventual trade sa Wizards para sa team stability. Si Wiggins naman sa ibang banda ay nahirapang hanapin ang sarili sa court at naging inconsistent sa kanyang performance. Isa na rin dito ang kanyang pagkawala at na-miss ang 22 games dahil sa personal na rason, ngunit na-manage naman nitong nakapag-post ng dissenting numero at nakapag-average ng 17.1 points, 5 rebounds at 2.3 assists per game. Gayunpaman, sa seasong ito ay nagmarka sa kanyang malaking pagbaba sa kanyang produksyon kasama ang dismal average na may 11.9 points, 4.2 rebounds at 1.3 assists. Ang kanyang shooting percentage ay bumaba rin at nahulog sa 42.2 sa field at 29.7% mula sa labas ng arc. Para sa Warriors na gagawa ng pagbabago at improvement sa roster dynamic, ito ay lumabas lamang na si Wiggins ay ang tamang manlalaro sa kanila na isuko. Ang initial promise ay nagdala sa kanya sa lucrative contract extension, ngunit nagtungo ngayon sa inconsistency bilang hindi inaasahan. Ang trade deadline ay papalapit na sa February 8. Ang Warriors ay hanap na gagawa ng moves para ma-enhance ang roster at potensyal na ma-involve ang trade kay Andrew Wiggins para ma-accommodate ang more prominent role para kay Jonathan Kuminga. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sino kaya ang dapat bitawan ng Warriors? Si Jonathan Kuminga ba? Or si Andre Wiggins? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving.